Samantala, mahigpit na binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang Israeli community sa bansa mula sa posibleng spillover ng laban ng Israel at grupong Hamas. Ang Armed Forces of the Philippines naman inihahanda na ang kanilang mga air assets para sa mandatory repatriation ng mga Pinoy sa Gaza. Si Mar Gabriel sa balita. Nakaalerto ang Philippine National Police sa posibleng spillover ng labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda, maigpit nilang minomonitor ang ilang social media post kaugnay ng panghihikayat ng aksyon ng ilang individual. Minomonitor natin yung mga developments, especially in some areas na medyo may mga nakikita natin na may problema. And not only that, we have seen some social media posts about inciting or calling for the actions of some of our brothers. But as of now, wala tayong nakikita tayong overt except for this posting in the social media. Kasama rin sa binabantayan ng PNP ang Israeli community sa bansa upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Alam nyo naman sa atin, kapwa Pilipino, tayo walang ibang magmamahal sa bansa natin kundi tayo rin lang. Yan ang nakita kong what differentiates us from other countries. Hindi naman masyadong malaking problema because of that national pride we have. Ang Department of National Defense patuloy din na nagmomonitor sa sitwasyon mula sa posibleng spillover o copycat effects. Pero ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang indikasyon ng epekto nito sa seguridad ng bansa. Ang Armed Forces of the Philippines naghahanda na sa mandatory repatriation ng mga Pinoy sa Gaza na nasa ilalim na ng Alert Level 4. Naka-standby daw ang dalawang C-130 cargo plane at isang C-295 na maaaring gamitin sa paglikas. We always consider in every operation the risk involved whenever we deploy assets. So that's why we have to coordinate with the concerned authorities, Manila to the airport of embarkation, because it will take at least 30 hours to get there, and therefore there will be some refueling sites to land there also. So all of these are being considered, including when you reach the airport of this embarkation and the temporary safe haven. These are very important requirements that we have to look into so that our evacuation operation, should it be executed anytime soon. Tuloy-tuloy daw ang koordinasyon ng AFP sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa magiging plano sa paglikas ng mga Pinoy na apektado ng gulo sa Gaza at sa Israel. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa @Net25 TV.